Ito ang lihim ng puso ko, kwento ng sakit ng pangarap at pagbangon. Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Sok, nagbabalik sa isa na namang istorya ng buhay. The One That Got Away. Madalas itong sinasabi sa mga pag-ibig na hindi nangyari o natupad at pinagsisihan sa bandang huli. Madami ang dahilan kung bakit hindi ito natuloy. May kasabihan pa nga noon, in reason, season, and a lifetime. Ganyan mo makikita ang mga taong magpapatibok ng iyong puso. Rason. Nakilala mo ito dahil sa may rason, may dahilan. At pag natapos ang dahilan ay siya din pag-alis niya sa buhay mo. Panahon, parang spring to fall, summer to winter. Pag lumipas ang panahon, tapos na din ang inyong pagsasama. Lifetime. Sila ang mga tao na makakasama mo pang habang buhay. Ito na naman ako, syempre. May dahilan palagi ang aking sinasabi. Ngayon po ang ating letter sender ay nagngangalang Marco. Tiga Laguna, dating nagtatrabaho sa Dakong Ibayo. Halina at ating pakinggan ang kanyang liham. Ito ang kanyang kwento na pinamagatang Dear Sok. Bakit ngayon? Ito ang lihim ng puso ko, kwento ng sakit ng pangarap at pagbangon. Kamusta ka na? Kung ito na lang ang tanging paraan para marinig mo pa ako, sana pakinggan mo hanggang dulo. Ako si Marco, 36 anyos, taga Laguna. Wala naman akong balak magsulat noong una. Pero may mga kwento pala talaga na kahit gaano mo pilit ilibing, babalik at babalik kapag handa ka ng aminin sa sarili mo. Hindi ka pa rin nakalimot. College ako noong una ko siyang nakilala. Si Elisa. Tahimik. Naka-earphones lagi. Mahilig sa history, at may handwriting na parang typewriter. Hindi siya yung tipong hinahanap ng mga lalaki sa hallway, pero siya yung tipong hindi mo makakalimutan kapag nakausap mo. Una ko siyang napansin sa library, pareho kaming mahilig sa mga luma at makakapal na libro. Doon nagsimula ang lahat. Totoo, hindi agad kami naging kami. Kaibigan muna. Tropa. Tagahatid. Tagalibre ng kwek-kwek. Pero nang umabot kami sa graduation, sabay kaming umamin. Na matagal na pala naming iniingatan ang damdamin na yon. Pagkatapos ng college, nagsimula kaming mangarap ng sabay. Plano naming magtayo ng maliit na printing shop, mag-ipon, at magpakasal pag 30 na kami. Simple lang. Hindi granding pangarap pero sapat na para sa amin. Pero gaya ng karamihan sa kwento, dumating ang mas magandang oportunidad. Isang kaibigan ko ang nag-refer sa akin sa isang kumpanya sa Dubai. Malaki ang offer. Triple ang sahod. At to be honest, Sok, hindi lang ito para sa kinabukasan naming dalawa. Kailangan din ito ng pamilya ko, lalo na't may sakit noon si Papa. Nag-usap kami. Sabi niya, kung para sa atin, babalik ka rin. Sabi ko, pero ang totoo, hindi ko alam kung kailan o kung babalik pa nga talaga ako. Sa unang taon ko roon, araw-araw kaming nagkakausap. Text. Tawag. Video call kapag nagkataon. Pero habang tumatagal, lumalalim ang gabi sa pagitan naming dalawa. Lumalalim din ang katahimikan. Minsan nagtatampo siya, hindi ko agad nasasagot. Minsan ako, parang may ibang mundo na siyang ginagalawan. Hanggang sa unti-unti, hindi na kami nagtatanungan kung kumain ka na ba. At sa huli, hindi na rin namin tinanong kung tayo pa rin ba. Hindi kami naghiwalay sa isang matinding away. Walang sigawan, walang tampuhan. Tumigil lang ang usapan. Tumahimik ang koneksyon. At isang araw, nalaman ko sa Facebook, ikakasal na siya. Wala akong ginawa. Hindi ako nag-react. Hindi ako nag-message. Pinalaya ko siya.
O siguro, pinili kong umiwas sa sakit. Lumipas ang taon. Tumagal ako sa abroad. Umuwi ako noong pandemya pagkatapos ng 10 taon. Napagod na rin. Nais ko na ring magsimulang muli. Naipon ko ang kailangang ipon. Nabayaran ko ang mga utang. Pero kapalit noon, may mga bagay akong hindi ko nabayaran. Akala ko tapos na ang kwento naming dalawa. Hanggang nitong nakaraang buwan, nagpapang pangalan niya sa notification ko. Elisa, kamusta ka na? Nabigla ako. Napatingin lang ako sa screen. Tulog lahat ng tao sa bahay. Pero ako, gising. Hindi sa excitement, kundi sa takot. Takot na baka bumalik ang damdaming matagal ko nang pinilit kalimutan. Doon ko nalaman matagal na pala siyang nasa Pilipinas. Umalis din pala siya noon. Nasa Singapore. Pero bumalik na rin matagal na. May anak na siya ngayon. Hiwalay sa asawa. Mag-isa. Nagkita kami sa isang maliit na cafe malapit sa terminal. Tahimik. Parang dati. Nagkape kami. Pareho pa rin kaming mahilig sa walang asukal. Pero may halong pait na hindi galing sa kape. Sabi niya, ang daming nagbago, no? Sabi ko, pero ikaw parang hindi ka naman nagbago. Tumingin lang siya sa akin, ngumiti ng kaunti. At doon ko naramdaman. Andun pa rin ako. Pero siya wala na. Wala na akong balak ibalik ang dati. Hindi ako umasa. Pero may bahagi pa rin sa puso kong hindi ko na maramdaman kahit kanino pa. Sabi niya, hindi niya alam kung bakit siya nag-message. Gusto lang daw niyang malaman kung okay ako. Kung masaya ako. Ang sagot ko, masaya naman ako. Pero may mga tanong pa rin akong hindi masasagot kahit kailan. Hindi ko alam kung may susunod pa sa pag-uusap namin. Baka wala na. Pero salamat pa rin. Salamat sa pagkakatok na yon. Salamat sa pagtatanong. Kahit ngayon lang. Kahit huli na. So, kung may mga nakikinig ngayon na may dapat sinabi ko noon, ito lang ang masasabi ko. Kung para sa inyo, babalik yan. Pero kung hindi, huwag nyo nang hintayin na huli na ang lahat bago nyo sabihin mahal pa rin kita. Marco from Laguna. Hindi ko naman akalain pangalan mo pa rin ang pupunta sa inbox ko. Sa dami ng taon, sa dami ng gabi, na inisip kong ako lang ang naiwan dito. Tahimik kang bumalik, walang dahilan. Isang kamusta ka na ang bumiyak sa katahimikan. Akala ko matibay na ako, pero ramdam ko pa rin, ikaw pa rin. Baka pwede ba kung pareho tayong may natitira? Di mo kailangang sumagot agad, pero kung nararamdaman mo rin to, baka pwede ba?
Hindi ako lalapit para bawiin ang nakaraan. Alam kong may sakit, may kasalanan, pero kung sa puso mo may pintong bahagyang bukas, hayaan mong kumatok kahit saglit lang. Baka pwede pa, hindi para ituloy ang dati, pero baka para ayusin, buuin tahimik na sabay. Baka yung tayo ay hindi pa tapos. Baka ngayon ang tamang oras. Alam mo kung hindi na tayo tulad ng dati, pero minsan yung lumang pinto, yun pa rin ang pwede nating buksan. Baka pwede ba, hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal pa rin kita.